Lumalalim po ngayon yung sigalot dyan sa Middle East matapos pa rin po yung kaliwat kanan na airstrikes nitong US, Israel at ng Iran. So ngayon po meron tayong 2.5 million na mga Pinoy dyan sa Middle East. 1.1 po dyan ay 1.1 million nasa UAE. Sinasabi din po dito nasa 17% ang total remittances natin galing po dyan. So dahil po sa nangyayaring ito, gaano nga po ba katindi ang magiging epekto nitong nangyayaring gulo dyan sa Middle East sa ating bansa? Are we looking at a short-term lang na disturbance o pangmatagalan po itong magiging economic impact sa ating bansa? Okay. Gusto ko po sanang isipin na panandalian lang to, pero kapag tinignan ho kasi natin yung balita din, pag sinundan natin, nakikita ho natin na nag-escalate siya dahil may mga ibang bansa na nagiging sangkot na rin sa kaguluhan. Siyempre po, ang kagyat na epekto nito ay sa ekonomiya natin kasi ang bansa natin ay umaasa nga sa labor export, no, sa labor migration. So, siyempre kung yun ang ating, in a way, no, service-driven ang ating ekonomiya, natural po, yung serbisyo na mapuputol kapag halimbawa po may sapilitang repatriation or kinakailangan magpalipad pauwi ng ating mga kababayan, siyempre titigil na po yun. Kaya maapektuhan yun at least in the next few months. So yun po. Prof, anong pinakaunang tatamaan natin dito? Kanina nga nabanggit natin 17.7% yung remittances Opo, yes po. Ano ba? Is it remittance, oil price, or investor confidence? Okay. Yung oil price po, iba yun, no? Kasi ang oil price ay may kinalaman yan. Hindi naman yun dinidikta ng ating mga manggagawa. Ang oil price ay, syempre, ang driver niyan ay kung paano matutugunan yung supply chain, no? Kasi ang kung saan ito nangyayari ay sila rin yung malaking source ng langis sa ating bansa. Siyempre may epekto din sa atin yon. Pero yung sa mga manggagawa, iba yun kasi ang remittance ay personal yan, pinadadala sa iyo, di ba? Ang oil sa atin lahat yan, ano ba? Magkaroon tayo ng kakulangan sa supply ng oil. At siyempre mga paggalaw ng presyo dahil may ripple effect yan mahirap magpadala ng mga goods, no, sa mga palengke dahil mahal na ang presyo ng bilihin. Yung investor confidence, inward po kasi yun. So hindi ko naman yan nakikita. Ibig sabihin, halimbawa, hindi tayo apekto kasi hindi naman tayo yung wala naman sa atin yung digmaan po. So hindi sa atin yung kaguluhan. Yung langis, mga remittances, yan po yung may kagyat na epekto po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!